buti na lang talaga meron ako nung extension para kay Queenie. Dahil, yan, saka yung timer dun sa likod. At least hindi ko na siya masyadong mantayin. Wait lang, ipapakita ko sa inyo. Siyempre, di lang naman e-bike ang ginagawa natin, no? Mayroon tayong tayo mini farm dito na napapakinabangan ko na, no? Yung mga talong dyan. Ito, kangkong to. Na-harvestan ko na yan. Meron pa sa taas. So, yun. Meron din dito sa likod. Nandiyan hindi napupunta yung mga tinatanim kong seeds pag after ko kumain. No? Okay guys, welcome to my workstation. Joke lang. Honestly, no, ito actually ang aking bunsong e-bike. Yan yung pangatlo and yung last e-bike ko, no. Yan si Tiger. Yan yung sinasabi kong if ever naayos na ng LTO yung registration process, ay yung i-register natin out of all the 3 e-bikes that we have. The first one kasi na I have was yung si Rex, no, yung parang Dipad Jack. Second one yung si Queenie and third ito. So, ang daming gagawin na dito to be honest, no. Yung paint job na yun, actually hindi yan yung original, no. Ako lang gumawa niyan dahil dahil nagtitipid tayo ng time na yun. Saka 2021 was really something na ito parang bangon moment natin yun, no. So, pero kaya lang dahil itong battery nito, no, ay 2 years old na, no? So, dahil nag-expire na ang battery nito, teka, papakita ko lang sa inyo yung harapan likod niya. Ayan, no? Dahil nag-expire yung baterya nito, kailangan natin siya palitan. So, kasi e-bike na e-bike siya, no? Wala siyang exhaust or anything like that. All stock yan. And yung original color niya, red talaga siya dati. Kasi meron tayong available na orange colorway to. Kaya lang, nung time na binili ko siya, hindi na siya available. Pero trip na trip ko talaga yung orange colorway na yan. Colorway na yan, that's the second colorway na meron ako. Yan. Kasi yung first colorway niya, yung red, ayan, syempre. Pero bago maging completely parang varnish orange yan, actually dapat Yamaha orange yan. Kaso ngayon, ayan, nakikita nyo, nagpe-fade na, no? Kasi hindi ko na-protectahan masyado yung paint job niya. Ito yung nakita kong parang, ayan, yung mga stickers pa ngayon. Ayan, so, ito ngayon yung aking mini project bike, no? Dito ako gugugulan ng customization to. At the same time, gagawin ko na rin siya ng way, no? Para mapatakbo natin siya. Kasi hinintay ko lang yung money for the battery itself dahil medyo may kamahalan yun. The rest is papacheck na natin siya. Maraming papacheck to eh. Papacheck yung T-post, yung shocks, no? Dahil matagal nang tumakbo to and hindi ko pa napapacheck yun. And so far, may battle scar siya. As you can see kanina, yung fender, ginawa ko na ng paraan. Pero meron naman akong dyan. Meron naman akong solusyon sa aesthetics. Ang unang sigurong gagawin kong work, no, is yung quality of life improvement pagdating dito sa paggamit nito. And yung work around sa mga areas na may mga tama na din. Kasi daily driven to eh. Mas daily driven to na malayo. Dati na iba kong Taguig to Ortigas ko to. And ngayon dahil lipat sa Makati work ko na ko siya from Taguig to Makati. So, yun. Dahil natigil lang na itong 2023. Dahil nga yun nga, na-stuck yung battery niya, no? So, yun talaga. Kaya si Queenie muna ang pinrayo natin na gawin nung time na yun. Pero, ito, si Tiger, good to. Na running condition to. Kaya lang, yun nga lang yung battery niya. So, yun. Yun lang naman. Kasi dati yung ganyan niya, yung horn. Kasi bakal lang yun eh. So ito pinalitan ko ng aftermarket, nakita ko lang yun sa Shopee, mura lang. So ako na nag-install niyan and mas okay siya ngayon na aesthetic wise and function wise I think. Tapos yung hose niya, kita niyo parang itong orange ito, parang siya, yung nagbabakbak. I think these are just kasi sa brake to eh. Ayan, nagbabakbak siya. Oh. So lang siya, protector lang. Pero I think yung hose na ganyan na naked, it's okay naman for now. Ano pa ba? Yun. Actually, may crown to dati. Yun yung una nasira sa kanya eh. Kasi medyo marami talaga akong experience dito sa e-bike na to, no? Hindi naman lahat sila negative, no? Actually, marami akong good experiences with this e-bike. Kaya lang, syempre, ito rin yung e-bike na lagi kong dala sa kalsada. And I learned a lot of things, no, nung ginamit ko na to. Kasi nung nagtatrabaho ako, no, to be honest, i-share ko lang sa inyo. Ito yung unang vehicle ko na ako talaga gumastos. Out of all my e-bikes, yung una, si Rex, saka ito, si Tiger. Purely 100% ako gumastos. So, these are my first vehicles. Ito, yung first daily driven ko talaga.
Dami na namin napagsamahan ito. Basta, ikukwento ko na lang sa inyo sa siguro on a separate video. Pero hoping no, na maayos ko to. Kasi ito rin sa gilid niya, meron pang flaring siya, nasira lang. Dahil yun nga, sa everyday na routine na kalsada. No? And some would say na instead of ayusin ko, pwede ko namang i-parts out na lang or i-benta or whatever. Pero for some weird reason, hindi ko kasi pwedeng gawin yon. Ewan ko, I'd rather stick with this e-bike, no? Sa akin kasi, it's ito parang living embodiment ng achievement ko to eh. Yung first work ko, nabili ko to kasi ayoko mag-commute, no? Ayoko mag-commute sa first work ko kasi anong nangyayari na malilate ako lagi. So, kinalculate ko rin yung pamasahe. Actually, mas malaki pa yung ipapamasahe ko. Pagka from bahay to Ortigas, compared sa bibilin ko to. So, binili ko na talaga to. Fruit of labor talaga to eh. Kaya hindi ko siya mapakawalan-kawalan. I hope and pray no na at least magawa ng LTO yung dapat for e-bikes, no. Hindi lang LTO no, kundi MMDA and DOTR. Kasi meron na talaga silang provisions eh. Hindi sila masyado mahigpit pagdating sa e-bikes, pero sana dumami pa yung mas responsible e-bike users tulad namin, ano. Naniniwala naman ako na hindi naman yan nasa vehicle, no. Minsan madalas sa driver yan kasi hindi matatakbo yung vehicle mo, di ba? Kung hindi naman yan operated by human input. So, yun lang. Sana nakatulong. Habang nagre-reminisce ako dito sa e-bike ko na to, isa lang din siguro yung message ko, no? Kahit sa medyo mahaba tong video na to. Gusto ko lang ibahagi sa inyo, no, na merong pa ring human side yung lahat ng ginagawa natin. So, yung aking inaalagaan nga si Tiger, di ba? Maaaring sa inyo lang siya, gamit lang siya, pero sa akin kasi may sentimental value siya sa akin. Lagi ko siya kasama sa kalsada, lagi niya akong naging old reliable ko siya no. Saka night shift ako noon, hindi ako pang umaga noon, so iba rin ang night ride, no. So, for the next time no na magawa to, magda night ride tayo ulit para makuha natin ulit yung experience no na nagbiyahe sa gabi. So yun naman guys. Shinare ko lang sa inyo tong alaga ko na gagawin kong parang project bike kasi yung parts talaga nito na original mahirap nang hanapin dahil phase out na siya, no. Nandyan pa rin yung company na pinagbilan ko nito, yung parts nito talaga hindi na available dahil nga M3 ito, isa na tong phase out bike. Sana makatulong, no, na if ever may alam sa inyo na makakita ako ng parts na medyo cheaper nito, pero if hindi, gagawin natin ng paraan. Kaya sabi ko sa inyo, parang project bike siya.